Hello ka-OFW, bakit mas maganda pa rin magtrabaho dito sa bansang Israel? May nagawa na akong vlog na ganito pero nakafocus yon sa mga benefits ng isang caregiver. Ito ibang topic naman, mas maganda kung bakit mas magandang magtrabaho pa rin dito sa bansang Israel. Unang-una dyan, yung neto na yung sahod mo. Ang sabi ko nga may dalawang klaseng caregiver, isang live-in at saka isang live-out. Yung live-in dahil nga 24/7 mong kasama yung employer mo, lahat ng pangangailangan mo ibinibigay nila. So neto na yung sahod mo. Yung live-out naman, lumalabas ka tuwing gabi. Tapos pumapasok ka ng umaga. Pero may allowance na ibinibigay ang amo. So nasa iyo na lang kung paano mo i-handle yung perang binibigay ng amo. So neto pa rin ang sahod mo. Hindi ka mukha ng mga factory workers sa ibang bansa. Mataas yung cost of living nila. Kailangan talagang i-budget nila yung kanilang salary. Ang pangalawa naman, yung employer o yung mga Israeli. Siguro naman dito sa bansang Israel, wala pa kayong nabalitaan na OFW na sinaktan, ni-rape o pinatay. Napakamakatao ng mga Israeli. Takot sila sa mismong batas nila. At saka dito, yung mga foreign workers, may organization na naghahandle sa kanila. Ang tawag doon ay Kabla Oved. Dito lumalapit yung mga foreign workers kapag may reklamo sila sa kanilang employer. Madalas naman ireklamo ay yung pitsuwim, yung separation pay. Minsan kasi yung mga employer is medyo matitigas ang ulo. Kailangan pa nilang magsumbong. Kailangan pang magsumbong ng isang caregiver sa Kabla Oved. Minsan, nire-respeto naman ng employer yung Kabla Oved. At minsan din, yung iba, talagang matigas ang ulo ng mga employer. Nagpapa-lawyer pa. Pero in the end, ibibigay naman nila. Yun. Itong pangatlo, ito yung pinaka-importante at pinaka-maganda kung bakit mas magandang magtrabaho pa rin dito sa bansang Israel. Ito yung mga lugar ni Jesus Christ from Bethlehem, Nazareth to Jerusalem. Ang sarap lang sa pakiramdam kapag nakikita mo ng personal ang mga lugar na to. Ramdam na ramdam mo talaga yung presence ni God. Pati yung Western Wall o Wailing Wall, ang tawag ng mga Hudyo dito ay Kotel. Ito yung first temple na binilt ni Haring Solomon na sinira ng mga Romano. Yung wall na lang ang natira. So napakasagrado para sa mga Hudyo ang lugar na ito. Ito yung pinaka-holy place nila sa Jerusalem. Kami, pag pumupunta kami dyan, nagpiprepare kami ng prayer request. Sinusulat namin yan sa papel. And then, pagdating namin dun sa Kotel, sa Western Wall, magdarasal kami. Ilalagay namin yung prayer request namin na papel. Isusuksok namin dun sa wall. And then, magpipray ka. Ay, ang sarap ng pakiramdam. Totoo, nakakagaan ng kalooban. Ramdam na ramdam mo, napaka-solemn. Na dun talaga si God. Talaga. Kaya maraming mga Kristiyanong pinapangarap makapunta dito sa bansang Israel. Kaya napakapalad naming mga caregivers na nakapunta kami sa bansang pangako. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like po ito and subscribe na rin po sa aking channel. Mas maganda pa rin pong magtrabaho dito sa bansang Israel kahit maraming giyera or maraming banta. Yun po, maraming salamat and God bless.